What is up, guys? This is Coach Dre, founder and owner of SAT Gym, SAT Volleyball. Gusto kayo? So, nandito tayo ngayon sa Toyota Alabang. Papunta tayo ngayon sa Las Piñas branch ng ating SAT Volleyball. And yun, random vlog lang while driving. Wala lang, gusto ko lang mag-content. Trip lang. Joke. Anyway, so kamusta kayo? Sana okay kayo. And have a happy holiday. Although November 30 pa lang, pero happy holidays na agad sa'yo, brother, sister. So yun, habang papa-Christmas na ang ating season, I would like to share with you my learnings this year and anything na relatable para sa'yo. Sasalita lang ako ng magsasalita, pero ang gusto ko maging focus is yung number one thing na natutunan ko ngayong 2025, and that is never become your title. Siguro never become your title. So in short, wag mong gagawing character or gagawing ikaw kung ano yung titulo mo. Tinagalog lang, di ba? Hindi, parang kung ano yung trabaho mo, kung ano yung posisyon mo, kung saan ka nakilala, kung ano yung naging reputasyon mo sa community na meron ka, kahit pa sa office. And di naman ako di ba naman ako masyadong napupunta sa corporate field since business tayo, and maybe someday, we don't know. Pero yun, ayokong maging tied dun sa kung saan ako nakilala, and kailangan kong alisin yung ego doon or yung pride na meron ako dun sa nakilala ko. Galit yung mga driver. Kasi kagaya sa volleyball, sabi ko nga dati sa mga tinuturuan namin sa SAT, kaya always be humble. Kasi hindi habang buhay rank 1 ka. So kung volleyball player ka, naiintindihan mo yun. Hindi habang buhay rank 1 ka. Hindi habang buhay ikaw ang pinakamalakas or sobrang lakas mo na player, or yung team mo laging champion. Although may idea na ako about sa concept na yun about volleyball, pero mas na-realize ko yung halaga niya this year. Kasi marami ako natutunan dun sa pag-alis ko, dun sa identity ko na nakasanayan. Recently, paulit-ulit kong nababanggit sa mga nakakasama ko na tsaka sa coaches. Yan, coaches ng gym tsaka coaches ng SAT Volleyball. Recently, lagi ko nababanggit na ang dami ko natutunan ngayon na hindi ko matututunan kung hindi ako naging open sa failures. So may mga liga kami talo, pero ang take away ko dun,
meron kasi akong naging mentor na madami akong natutunan sa kanya. So siguro shoutout na rin kay mentor. Maraming salamat. Marami akong natutunan. And bukod pa dun, mas nagbukas yung isipan ko na dapat pala laging ganun yung approach ko sa buhay para lagi ako mag-grow. Kung lalagyan ko ng limit yung pangalan ko na parang top 1 ako sa ganito, top 1 ako sa ganyan, which is sakit ko na noong student pa ako, student athlete. Gusto ko lagi meron akong award, ganyan. Siguro lahat naman siguro ganun, or mostly ng tao gustong makakuha ng award, pero kasi walang learning or walang lesson kapag ka lagi kang tama. Kung may sense yung sinasabi ko. So parang ngayon ayoko nang maging laging tama, kasi nga marami pala akong matututunan sa pagiging mali ko, sa pagkakamali ko. And dapat number 1 is maging matapang ka na ma-encounter yung failures sa buhay. So dapat pag dumating siya, i-accept mo siya, and then you move forward. Wala ka nang ibang pwedeng gawin kundi yun lang. Pwede mong i-reject, pwede mong kunyari business, ayaw mong malugi, gusto mo lagi palduhan ka, yung talagang sobrang profitable ng business model mo, that's good na you reject mediocrity and you set standards, you set excellence. Parang you reject yung idea na mag-fail kasi you have good intentions for the business, para sa'yo and tsaka dun sa tao mo. Pero when time comes na medyo mahina and you still try to reject it, or meron mang problems na na-encounter mo na medyo mahirap doon sa negosyo mo, one thing I learned is you embrace it wholeheartedly. Kailangan mo siyang isa puso, kasi kung by textbook lang, kung gagamitan mo lang ng strategic pivoting kung tawagin, yung nag-a-adjust ka and tied ka dun sa title na ikaw yung pinakamagaling para sa'yo. Gusto mo ikaw lang yung laging pinakamalakas, pinakamagaling, number 1 ka sa kung anong ligang sinalian mo, kung ano mang negosyo yung pinasukan mo. Kakainin ka kasi ng ng expectation. Kaya lagi ko sinasabi, kaya recently din, sa lahat ng nakasalamuha ako, huwag ka mag-expect. Huwag ka mag-expect. Trabaho ka lang, gawin mo lang yung tama. Lahat ng learnings mo, dalhin mo, you move forward. Kung may setback man,
gamitin mo yung failure bilang opportunity para mas galingan pa. And wag kang titigil. Alam na alam yan ng mga businessmen, tsaka yan, kagaya mo. Possible kasi na yung professional yung nanonood. Alam na alam mo yan, wag kang titigil. Either may option kang tumigil or wala kang option tumigil. Kailangan mo lang huminga, kailangan mo makahinga. Kailangan mong mag-reset button. Talo ka ngayon, sobra man na talo, sobra yung talo mo ngayon, pero at least meron bukas pa, meron kang bawi bukas. Yun lang naman yun eh. Kailangan ganun lagi ang ang mindset mo. May bukas pa, makakabawi ka pa. Hanggat buhay ka, may kalakasan ka, kumpleto yung buong katawan mo, nakakakain ka, may makakausap ka, hindi pa huli lahat. So yun lang naman, share ko lang. And kung umabot ka sa dulo ng video na to, yun lang yung masabi ko. Siguro the best thing na nangyari ngayon taon is natutunan ko yung wag kang matay dun sa kung sino ka na nakilala. Yung mga career na yan, yung mga titulo na yan, yung mga title, ganyan, kung ano man yung award mo, kung saan ka man nakilala na sobrang galing mo, tapos nag-fail ka, part siya ng process. Kasi hindi ka aabot dun sa next mong title, hindi ka aabot dun sa mas maganda mong title kung hindi mo naranasan yung setback na yun. Marami kang magiging kaaway, maraming tao na dadalin sa putik yung pangalan mo. Maraming hindi makakaintindi sa'yo, maraming mag-iiba yung tingin sa'yo. Pero mahalaga doon, huwag kang titigil. Hindi yun rason, yung mga negative na yun, hindi yun rason para tumigil ka. Kasi kaya ka umabot sa point na yun, dun sa failure na yun, is para ma-achieve mo yung next level. Part siya. So yun lang yung TED Talk natin ngayon. Maraming salamat sa manonood, sa aking 20 subscribers. Maraming salamat. And shoutout sa inyo, sa athletes, sa mga gym members natin, kay Jake, kay JB, kung nanonood man kayo. Yan. That's all for today's vlog, and see you again next time.